Hi, welcome to His Grace Christian Ministries. We hope that the Lord will touch your hearts today as you join us in worship and in hearing His Word. May you be blessed and refreshed as you experience His grace in your life today. God bless you. Pag-usapan po natin ito ngayon. Itong topic natin, glow in the dark. Sino sa inyo kumikinang sa dilim? Wala. No, kahit siguro nakasuot ka ng mga alahas at brilyante, unless na merong konting liwanag, hindi ka kikislap sa dilim. No? Glowing in the dark. Bakit natatawa ka, Brian? May glow in the dark ka ba? Pagka ba tinanggal mo yan, nag-glow in the dark yan? Parang naintindihan ko na bakit ka tumatawa. Pag tinamaan ng liwanag sa labas, yun, okay. Naintindihan niyo po ba pinag-usapan namin ni Brian? Pag tinanggal po niya yung sombrero, maintindihan niyo po yan. In-specify ko pa, no? Glow in the dark. It's about shining in the midst of darkness, no? So, maaring may mga kadiliman tayong nararanasan ngayon. Madilim ang panahon natin. But maaring hindi man literal na kadiliman ito. Maaring spiritual darkness, moral darkness. Tinawag tayo ng Panginoon para magliwanag. So, kaya glow in the dark. Okay, so pwede po bang tumayo tayong lahat as I start reading with the scriptures? Scripture reading po muna tayo. So, in Matthew chapter 5, 14 to 16. Ito po ang ating text for today. It says here, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Okay, magpasalamat po tayo sa Word of God. Let's bow down our heads. Lord, we thank you once again. Salamat, Lord, na ikaw ay tapat sa iyong salita. Inaangkin po namin, Panginoon, na ikaw ay mangungusap sa bawat isa sa amin sa umagang ito. I pray, Lord, na patuloy mong hipuin ang puso ng bawat isa at ipadama mo, Panginoon, ang iyong message of comfort, Lord God, yung kagaanan ng loob na nanggagaling sa iyong salita. And I pray even, Lord God, that as we hear from your instructions today, Lord, we'll be able, Lord God, to please you with our lives, and we even thank you for your grace that will enable us, Lord, to do your will in our lives, Lord God, and indeed bring glory to your name. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so you can take your seats. Okay, pag binasa natin ito, meron pang sinabi si Lord sa taas niyan, yung you are the salt. Hindi lang daw tayo liwanag, kundi tayo ay salt. In fact, ito ay sabi nga napaka matinding compliment at the same time matinding responsibility na ibinibigay ng Panginoon sa atin. No, bilang mananampalataya, ito po ay para sa mga mananampalataya. No, kung ikaw ay ibinigay mo yung tiwala mo sa Panginoon, ikaw ay tinawag ng Diyos na liwanag. No, hindi niya sinabing pagsikapan ninyo na kayo ay maging liwanag. Sinabi niya, you are the light of the world. No, hindi niya sinabing you become the light. At pagsikapan mo na maging liwanag ka, hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Kapag ikaw daw ay nagtitiwala sa Panginoon, ikaw ay liwanag. So, pwedeng you are the receiver of light and you are the giver of light as well. Napakatinding compliment nga po nito. Kasi si Jesus Christ, siya mismo, talagang inangkin niya yung title na yun. Sabi niya, I am the light of the world. Now, prior to this, Jesus said that, I am the light of the world. Pero, later on, dito sa baba, bigla niyang sinabi, you are the light of the world. Tayo daw. And we receive His light when we surrender our lives to Him. Sa pagsuko natin ng buhay natin sa Kanya, tinatanggap natin yung liwanag ng Panginoon na nanggagaling sa Panginoon. He is the light of the world, but He also called us to be the light in this world. Na maaring hindi natin kayang pagliwanagin yung buong mundo, pero kung saan tayo nandoon, doon tayo nagliliwanag. In the same way as the moon reflects the sunlight. Di ba? Kasi yung liwanag ng buwan, hindi naman niya sariling liwanag yun eh. So para tayong katulad ng buwan na yon.
No, na kapag ka tinamaan siya nung sikat ng araw, nagre-reflect yung liwanag niya papunta rito sa lupa. Kaya nga, sino sa inyo nakaranas na totally walang ilaw dito sa lupa, and yet, nakakakita ka ng liwanag, naaaninag mo yung mga lugar kasi maliwanag yung buwan. So, kagabi ay kabilugan ng buwan kagabi, di ba? Kabilugan ng buwan, bilugang buwan. Sabi nila, nag-iiba raw ang ugali ng mga tao pagkakabilugan ng buwan. Sino ba may ganon dito? Nagbabago yung ugali mo pagkabilugan ng buwan. O sino nagbabago ng anyo kapag kakabilugan ng buwan? Meron bang lumilipad dito pagkakabilugan ng buwan? Yung mga ganon yung alam natin kasi pagkabilugan ng buwan, di ba? But one thing we fail to see is, pagkabilog na bilog ang buwan at malaki siya, nagbibigay siya ng liwanag sa atin sa gabi. Now, it's just that maraming ilaw dito sa lupa ngayon because of electricity, kaya hindi natin napapansin yung liwanag ng buwan. Pero kung totally walang ilaw dito sa lupa, especially sa mga bukid, dyan sa bypass, pag nag-drive ka dyan sa bypass at wala kang kasalubong or wala kang kasabay na nagbibiyahe dyan, kung maliwanag ang buwan or kung bilog ang buwan, kahit patayin mo yung iyong headlight, kahit pa paano may makikita ka pa rin. Why? Kasi yun yung liwanag ng buwan. So, tayo rin, tinawag tayo ng Panginoon na liwanag dito sa mundong ito. Pero katulad ng buwan, hindi natin kayang liwanagan ng buo yung buong mundo. So, and just like the sun as well, yung araw, ganun din. Kasi may portion ng mundo na hindi natatamaan ng liwanag ng araw. And so, God calls us to shine, to glow in the dark. Magliwanag tayo sa kadiliman. Dito sa mundo natin, napakaraming kadiliman na nangyayari. So may mga nakinig ka sa mga balita, tingin ka sa internet, nagbasa ka ng dyaryo, you can see may mga kadiliman sa mga iba-ibang areas ng buhay natin. So sabi rito, God simply said, we are the light, and we have to fulfill what He has called us to be. Kung ano yung pagkatawag niya sa atin, kailangan daw ma-fulfill natin, ma-accomplish natin yon. In fact, we can either fulfill it or fail in doing it. Maaring mag-fail tayo, hindi tayo makapagbigay ng liwanag. So maaring hindi man tayo yung ultimate na light giver dito sa mundo, but we bear the light of God in our lives. Mamaya titignan po natin kung paano ba yan. So, kagaya nga sinabi niya, you are the light of the world. Diretso, straight. You are the light of the world. And, ayan, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ilaw. Okay, so pakikalapit yung katabi mo. Okay, tanungin mo, gising ka pa ba? Okay. Sabihin mo sa kanya, ikaw ay ilaw. Sabihin mo, ikaw ay ilaw. Magliwanag ka. Hindi naman nyo tinignan yung katabi ninyo. Bakit nasilaw ba kayo? Nakakasilaw. Sana kaya suot na uli. Suot na uli. So, tinawag tayong ilaw. Kaya dapat magliwanag talaga tayo. So, we have to shine our light. So, sabi nga, we can be the light in this dark world. And there is so much darkness here. Ano yung mga makikita natin dito? May mga iba-ibang areas sa society natin na kailangan ng liwanag. Di ba? Sometimes sinasabi natin ang politika. Ayaw nga sumali ng mga Christians sa politics kasi sabi nila napakarami daw ng politika. But you know what? Kailangan ng mga Kristiyano sa politics para magliwanag tayo doon. Sinasabi natin may corruption, merong mga anomalya na nangyayari. So, and for many years, naririnig natin yan. And the question is, anong ginagawa ng mga Kristiyano? Yes, we can pray for them, but we can be the answer to our prayers as well. Di ba? Na kapag ka ikaw ay pinili mo na maglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng paglilingkod sa mga tao, becoming a public servant, you can make a big difference. Now, you just have to be careful and keep yourself connected to the Lord. Kasi nga, pwedeng kainin ka nung sistema. May mga Christian, sabihin nila, di ba, gusto ko makapag-minister doon sa mga naglalasing, kaya pupunta ako sa bar. So, kaya bandang huli, siya rin, lasing na rin.
Di ba? So, ganun na nangyayari. No? Kaya sometimes we caution people, sinasabi namin, kasi may mga nagsasabi, punta kami sa bar kasi gusto namin makaminister sa mga tao doon. Well, you can do that as long as you are so sure that when you get there, makakapag-witness ka talaga. But you know what? 99% of the time, hindi nangyayari yon. Okay? Kaya it takes a strong Christian commitment na talagang sinasabi mo, ikaw ay committed sa Panginoon and so that you will make an impact in the lives of these people. I remember isang post sa Facebook about the eagle and the snake. Since yung nakakita doon yung eagle tsaka yung snake, ang ginawa ng eagle, dinakma niya yung ahas, tapos lumipad siya ng pagkataas-taas. Doon sa sobrang taas na yon, yung snake ay parang nawala na ng malay or what, ano? So, kumbaga ang ginawa ng eagle, dinala niya yung labanan doon sa territory niya, sa taas. Kaya nga sabi, hindi mo mapagtatagumpayan yung labanan kung nandun ka sa teritoryo ng kalaban. Although, you can make a difference kasi kakaiba ka. Kaya lang ang tanong, gaano katagal ka magiging kakaiba sa lugar na yon? No? Just like, if you know the story of Lot, di ba si Abram tsaka si Lot, si Lot pumunta sa Sodom and Gomorrah. Sa Sodom. No? Nung ginunaw yung Sodom and Gomorrah, parang lumilitaw na si Lot na lang kaisa-isang natitirang righteous person doon sa lugar na yon. No? Kaya lang, hindi na namalaya ni Lot na yung sistema ng Sodom ay nadala na ng kanyang mga anak. Nadala na nung kanyang mga anak. Because what happened there is, nagdalang tao, yung dalawang anak ni Lot, at hindi niya alam na siya yung tatay. So yung creep in, pumasok doon sa sistema ng mga anak ni Lot, yung sistema ng Sodom and Gomorrah. And that is why, as I was saying, maaring gusto mo mag-minister sa mga ganitong mga lugar, kaya lang nga, you have to make sure that your connection with the Lord is strong. No, malakas yung connection mo sa Panginoon or else mahahatak ka ng mundo sa kanyang sistema. No, and that's why, ayun nga, pag titignan natin, sometimes it's so subtle, no, sa mga awit, mga songs. Now, one time, may narinig ako isang preaching, nagpipreach siya, sabi niya, iwasan natin ang mga makamundong awitin. Meron ba rito nakikinig pa ng mga, ang tawag niya, mga songs sa radio, na sinasabayan mo pa yung mga songs na yan? So, yung preaching na narinig ko na yan, sabi niya, dapat hindi ka na sumasabay dyan sa mga awit na yan. Dapat di mo na pinapakinggan yan. Sabi niya gano'n. Pero sino sa inyo rito, talaga honestly, kaya mong hindi na makinig ng mga secular songs? It's called secular songs. So, hindi Christian song. Kaya nyo? Well, for some of us probably, yung mga walang hilig sa music. Pero for us na mahilig sa music, I tell you, when I open my radio sa kotse, I also listen to the secular radio. Kasi meron tayong Christian radio, iisa lang eh. Di ba? DCAS. At saka FEBC sa FM. Sa FEBC, FM, tawag dyan, classical, ang mga music nila. Sometimes may mga Christian songs. 97.1 LSFM, one time I heard them play a Christian song. Pero nandito ka sa mundo. Di ba, sometimes kumakain ka sa isang lugar, anong gagawin mo? Ipapapatay mo yung radyo ng Jollibee, ipapapatay mo yung music ng McDonald's, sabi mo, kasi secular song yan, bawal sa akin yan. Ganun ba yan? Well, you see, kapag ako ay nakakarinig ng mga ganon, dahil mahilig ako sa music, I would listen to the instruments, of course, I would listen to the lyrics as well. No, pagka alam kong yung lyrics, may mga songs ngayon na ang lyrics ay, it talks about immorality. No, it talks about even the occult. No? Minsan talagang outright, hinahamak ang Panginoon. So may mga ganong music. And those kinds of music, talagang hindi natin talaga tinotolerate yun. But there are some songs, no? Like an old song I heard. Pamagat ng song is, You Changed My Life in a Moment. It's a love song. But when I listened to that song, when I surrendered my life to God, nag-iba na yung pananaw ko doon sa song na yon. Kasi pwedeng hindi mo na siya kantayin sa tao. You can sing that to God. Lord, nung pumasok ka sa buhay ko, nagbago ang buhay ko. You changed my life in a moment. Di ba? Pwede mong i-direct kay Lord yung song na yon.
Ang siguro kailangan ko lang sabihin sa bawat isa sa atin, wag lang kayong basta makinig. I-analyze ninyo yung mga naririnig ninyo. Sometimes minsan nangihinayang ako, sabi ko, ang ganda-ganda ng song, pero ang song is about infidelity. No? Akala mo love song siya, talagang with all yung bigay na bigay, no, sa pagsunod do sa kanta, pero pala yun, infidelity pala yung message ng song. Ano ya? One song. May alam kayo? O lumang kanta ulit. Mahilig ako sa lumang kanta eh. How can I tell her about you? Di ba? Ang ganda ng melody niyan. Kuya Romy, alam natin yan, di ba? Lagi pinapatugtog. How can I tell her about you? Ang ganda-ganda, di ba? Kaya lang, infidelity siya. Paano ko sasabihin sa asawa ko tungkol sa'yo? Yun yung sinasabi ng song na yon. Ano pa? Ano pang songs na alam nyo? Bakit ngayon ka lang dumating? Ako, kinakanta. May mga second, may mga voicing at mga sagutan pa. Bakit ngayon ka lang dumating? Ibig sabihin, nangihinayang ka, yan ang pinakasalan mo. Di ba? Yun yung ibig sabihin nun. Pero ang ganda nung song, di ba? Ang ganda nung melody niya. I think we just have to change the wordings siguro, no? In fact, there are some songs na pinapalitan talaga natin ng words para i-offer natin sa Panginoon. Actually, there are even Christian songs, worship songs, no, na sometimes we have to change, no? May mga babaguhin tayo. You know the song, ano yan? Ano nga ba yung baby yung pinalitan natin ng lyrics? What a beautiful name. Now, what a beautiful name. Kasi merong sinabing portion doon sa song na yun na you did not want heaven without us, so you bring heaven down. Yun yung sinabi, no? So you bring heaven down. Para bang si Lord ay hindi mabubuhay sa langit kung wala tayo. Parang yun yung ibig sabihin nun. And so, we changed the lyrics of that song, yung portion nun, ginawa nating God the Father loves us so much, so He sent His Son Jesus down, parang ganon. No, so God so loved the world so much that He sent His Son Jesus down, parang ganon. So yun yung kapalit ng portion na yun na you didn't want heaven without us, so you bring heaven down. No, so may mga adjustments tayong ginagawa. Kaya that's why, songs pa lang yung pinag-uusapan natin. Di ba? So songs that glorify God, songs that honor God. Although yun nga, no, kaya sabi ko nga siya, sometimes I listen to songs, I would admire how the musicians played those songs, yung mga skills nila in playing those songs. And I would attribute that to God. Kasi kagaya sabi ko kanina, wala naman tayong, lahat ng nasa sa atin ay nanggaling sa Panginoon. No, wala naman tayong masasabi na talagang atin lang yon. No, the talents that we have, it belongs to God. And that's why if you're a musician, gamitin mo talaga yung talent na yun para sa Panginoon. Now, the sad part is tayo pa yung nanggagaya doon sa naririnig natin doon sa secular. When in fact, dapat tayo yung nagsiset ng trend when it comes to music. Ano pa? Entertainment, di ba? So, sa entertainment industry, kadalasan ang tema ng mga napapanood natin, kung hindi infidelity, homosexuality, ano pa? Immorality. Di ba? Minsan kaganda-ganda ng pelikula, biglang may eksena na mapapayuko ka na lang or mapapapikit ka. No? Internet, now yung access sa pornographic sites, kahit bata, pwede na. Why? Because the internet is nasa cellphone na, nasa tablet, di ba? Mga bata pa naman natin ngayon, pagka umiiyak, anong binibigay? Imbis na gatas ang ibigay, cellphone na binibigay. Mapapatahan yung bata pagka cellphone or tablet. Yeah? Mas marunong pa yung mga anak natin na mag-operate ng mga gadgets at mga computers kaysa sa atin na medyo may edad. Di ba? Yung mga magulang, sila nagpapaturo sa mga anak. Ano pa? In the social media, So, sa social media, ganun din. Nakakatakot nga kasi meron ako nabalitaan dati na sa Facebook, merong Facebook page doon na ang pangalan ng page ay pastor. Pero yung page na yon is a page for people who would like to meet up and do immoral things.
pastor yung nilagay nila doon sa page ng Facebook na yon. And so maraming immorality na nangyayari doon. People would meet each other to do sexual acts. Na parang siya, anong tawag dyan? Parang bahay aliwan, kumbaga. So hindi talaga siya pang pastor, kung tutusin. Pinangalanan lang nila na pastor. No? Para i-open. Buti na lang hindi ko pa nakikita yung page na yon. At ayoko na rin tignan siya. Okay? Baka kung ano pa makita ko doon. Ano pa? Sa social media, na-heighten yung envy. Di ba? Meron tinatawag na social media envy. Nakita yung celebration ni ganito, nainggit na. Di ba? Nakita yung binili na ganito, nainggit na. Hindi alam na hindi naman pala binili, sinukat lang. Di ba? May mga ganun di ba? Sinukat tapos pinost. Tapos inggit na inggit yung mga tao, buti pa siya merong ganun. Sinukat lang naman pala. Hindi naman pala sa kanya. Di ba? So, yung isang kilala kong pastor, nag-post sa Facebook, akala ko nakapagpatayo na siya ng bahay. Talagang grabe, ang ganda ng bahay. Tapos sabi niya, sa wakas, sa tagal ng panahon na pinanalangin ko, nakamit ko rin, sabi niya ganon. So, kinailangan kong basahin yung kanyang caption hanggang sa dulo kasi hindi naman pala bahay yung pinagpapasalamat niya sa Lord, kundi bagong cellphone. No, kaya doon sa mga comment section, sabing ganon, akala ko naman, pastor, may bago kang bahay. Sabi nga, hindi, may bagong bahay yung cellphone ko. So, may mga ganon, di ba? Nakaka-deceive. Kaya kailangan tignan mo maigi kung ano yung nakikita mo. Dito sa church, one time, excuse me for the word, kalokohan. Ang ginawa ng mga kabataan dito, no? Yung kaibigan nila, pinost dun sa Facebook, yung background nung picture ay kulay light blue na may ulap-ulap, na usually nakikita mo yon sa mga burol, di ba? Nakalapate. Sabi ko, nakita ko, naku, ano nangyari sa kanya? No, tapos may nakalagay pa na, kaibigan, alam ko na ikaw ay masaya na ngayon, saan ka man naroon, sana ikaw ay basta maraming sinabi. Tapos sabi niya, mabuhay ka hanggang gusto mo, sabi gano'n. Tapos sa dulo, happy birthday. Muntik na nga ako nag-condolence. Birthday greetings pala yon, pero yung background pampatay. Di ba? So, well, okay lang naman yun kung naglolokohan kayo magkakaibigan. No, but you have to understand, this is the social media. Hindi lang kayo nakakakita niyan. Di ba? But somehow, of course, yung mga game, matatawa talaga. Di ba? Yung mga game sa ganong klase ng mga kulitan. Di ba? So, sabi ko, kulit talaga nito mga to. Pagka nakita ko itong mga to, ihihilir ako at babatuha ko sunod-sunod na ganon eh. Di ba? Nadali ako doon. Muntik na ako nag-condolence. Sa panahon ngayon, di ba, pagka nagpalit ng yung profile, temporary profile picture na may kandila, kasunod nun, condolence na. And sometimes, pagkakakilala ko yung nagpalit ng profile picture, hinahanap ko, kasi sa haba ng condolences, hindi ko alam kung sino yung namatay. Di ba? Nasubukan niyo ba yon? Kadalasan ganun, di ba? May picture na kandila, tapos lahat condolence. Tapos may makita ka doon, nagtanong, sino pong namatay? Ganon. Tapos hahanapin mo, wala pa ring sagot. Hindi mo alam kung ano. So, proper use of social media, no, para sa atin. If you're a Christian, now I would encourage you to be clear and to be, alam mo yun, kung kailangan information ang ibigay mo information. Di ba? I would appreciate some people who would really take the time. Of course, namatayan ka na nga. Pero, matatanggal na nga yung obituary sa sa mga dyaryo, di ba? Kasi ang Facebook, yun na yung ginagamit ngayon eh. No, we'd like to inform you that our beloved ganito ay has passed away, yung kanyang burol ay nandito sa lugar na ito, simula ganitong araw hanggang ganitong araw, ang interment ay ganitong araw at ganitong oras. Di ba? In that way, you will be able to sympathize and say your condolences na meron kang confidence kung sino yung namatay. Baka mamaya nag-condolence ka, hindi naman pala, iba pala yung namatay. Kaya yung iba, makita ko, puro condolence lang, di ba? Condolence. Pero, the thing is, paano ka magko-condolence kung hindi mo alam kung sinong namatay? Di ba? So, things like that,
it uh, tawag dito, it ignites envy, it ignites pride, and even quarreling. Nakabasa na ba kayo nag-aaway sa Facebook? Ang saya-saya, no? Nag-aaway sila. Singilan ng utang sa Facebook. Bakit kailangan mong gawing i-public yung iyong paniningil? Diba? Tapos ikaw naman na siningil, galit ka pa. Nakikipag-away. And you see, it doesn't serve any good. Nakakapag-provide ba tayo ng liwanag kapag ganon? What do you think? I don't think so. Sabi nga, kaya nga tinawag na liwanag, magbibigay ka ng liwanag. Diba? So that people will be able to see clearly. Diba? Kaya ka gumagamit ng liwanag para makita mo yung mga bagay na kailangan mo makita. And you see, kapag ka walang liwanag, nangangapa ka sa dilim. Diba? Kadalasan mali ang nagagawa natin. And so, how do we serve as light? How do we fulfill the task of being the light of the world? Una, we have to be visible. Visible. Kailangan po nakikita tayo. Again, yung purpose ng light is to illuminate or magbigay ng liwanag, to expose things. Makikita. Sabi nga, kung may hinahanap ka, buksan mo yung ilaw. At saka buksan mo rin yung mata mo. Diba? Kasi may mga nanay sinasabi na, ano bang ginagamit sa paghahanap? Di ba? Hindi, ako ilaw. Gumagamit ako ng ilaw sa paghahanap. Di ba? Kasi nga, hanap ng hanap, gano'n ng gano'n, di ba? Nasaan ba yung saan yung ba nilagay yun? Di ba? Minsan hanap ka ng hanap, nasa harapan mo na pala. Di ba? Yung mga senyales ng pagiging senior. Hanap-hanap ka ng salamin mo. Hanap ka ng hanap ng salamin mo. Nandito pala. Meron matindi. Hanap ng salamin. Tinanong siya, ilan bang salamin meron ka? Iisa lang naman salamin meron ako eh. Sabi, galit pa. Iisa lang naman yun eh. Nawawala pa. Sabi ganon. Sabi nung kausap niya, ano yung nasa mata mo? Paghawak niya ganon, so pala niya yung salamin niya. Di ba? Nakasubok. Ayun, yung kwento ng wife ko sa kanila sa province, sa La Union. Di ba? Worried na worried yung nanay. Hinahanap yung anak niya. Nasaan na ba yung anak ko? Ganon siya. Nasaan na ba yung anak ko? Ganon siya ng ganon. Sabi nga, ano ba yung bit-bit mo na yan? Yung anak niya. Yung anak niya na hinahanap niya. Yeah, nakakatawa, no? Sometimes may hinahanap ka, hindi mo alam, nandyan lang pala. Parang magandang caption yun, JP, na Tyron. Minsan hanap ka ng hanap, nandyan lang pala. Nasa harapan mo na pala. Kailangan lang ng liwanag. Anyway, wag na. Masyadong sila. Hanap tayo ng iba pa. Sino pa? Si Kay. Hindi natin alam. Baka mamaya kausap mo na eh. Hindi ba? Baka mamaya kakwentuhan mo na. Baka mamaya kabiruan mo na eh. Di ba? Ako, the moment I gave my life to God, sabi ko, Lord, I know there's someone prepared for me. Yun. Walang kamalay-malay. Kasama ko nagsiserve. No? We are together in the campus ministry. Lahat, no? So we're doing things together. Sabi ko, Lord, eto na to. Okay, as I analyze things. Diba? So, nakiisip din tayo kasi kapag wag tayo basta ligaw-ligaw, baka maligaw kayo. Diba? Sabi ko, yung ligawan, nakakaligaw talaga yon. You know why? Kasi pag nandiligaw ka, pinapakita mo yung best mo eh. Diba? You show your best, toothbrush ka, pabango ka, ligo ka. Pagka kayo na, o nag-asawa na kayo, ang tanong, naliligo ka pa ba? Nagre-react yung mga may asawa. Sa next month, it's the love month, mag-group date tayo, yung mga couples. Okay ba sa inyo? Magde-date tayo. So, dito sa lugar na to. Gagawin nating, gawin nating 5-star. So, tapos magba-violence. Dalawa kasi sila, kaya violence. Habang kumakain tayo, mag-violence sila. Ayan. Okay, so, asa na ba tayo? Be visible. So, ano sinabi dyan? You are the light of the world, a town
built on a hill, cannot be hidden. Hindi mo raw kasi talaga maitatago, no, bilang liwanag. So, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. No, kung ikaw ay liwanag, kahit saan ka pumunta, makikita, mahalata, malalaman. No, kagaya niyo, sinabi niyan, isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Anong naiisip niya pag sinabing lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol? Naisip ko muna, Jerusalem. Kasi yan yung, nung sinabi ni Jesus yan, nasa Jerusalem sila. Or nasa Israel sila. Diba? And you see, yan ang itsura ng Jerusalem paggabi. Nasa burol siya. Nasa hill. Of course, dito sa atin sa Pilipinas, yan yung Baguio. Sino sa inyo nakapunta na ng Baguio? Sino sa inyo nabagyo na? Now, ako rin, nung may time nasa Baguio kami, sa SM, no, maganda sa Baguio yung kanilang air conditioners nasa labas eh. Nasa loob ng SM, walang aircon eh. Pero pag lumabas ka, nandun yung aircon nila. Napakalamig. Meron silang balkonahe doon, makikita mo yung city. And ganyan, makikita mo yan. So, I would take pictures of that. And it will kailangan maganda yung cellphone mo or yung camera mo para makapture mo siya ng ganyan. Okay, so, hindi mo may kakaila, di ba? Kapag ka madilim, nakikita mo talagang liwanag. Sabi nga, the stars shine the brightest when it is darkest. Pag sobrang dilim ng gabi, doon mo nakikita ng gusto yung mga bituin. Di ba? Nasubukan nyo na ba yun sa gitna ng bukid or sa gitna ng isang open area? Parang may nagtitake ng picture sa akin. May adjust nyo ba yan? So, ayun, pag tinignan mo yung mga bituin sa taas ng langit, kapag ka sobrang dilim, doon mo nakikita pati yung maliliit na bituin or pinakamalala yung bituin. No, kaya nga sabi nga rito, bilang liwanag, hindi maikakaila yung liwanag mo. No, kung ikaw ay totoong mananampalataya, hindi mo maitatago yung pagiging liwanag mo dito sa mundo. Why? Kasi si Jesus ay liwanag. At yung liwanag na yun, dumadaloy sa iyo yun. Remember si Moses, he spent time with God 40 nights and 40 days. Pagbaba niya ng bundok, nag-glow. Di ba kumikinang yung kanyang mukha? Because he spent time with God. And you see, every one of us, if we spend time with God, sino sa atin dito nananalangin? Personal prayer. Sino nag-worship ng personal sa Panginoon? Yung sumasamba ka na hindi dito, kahit sa bahay mo lang, kumakanta ka ng worship song. Nag-worship ka sa Lord. Nag-spend time ka sa Lord. In short, you're spending time with God. I tell you, if you spend so much time with God, just like Moses, maaring hindi literal magliliwanag yung mukha mo, pero yung buhay mo nagbibigay ng liwanag sa ibang tao. Nakikita sa buhay mo, yung buhay ni Kristo. So your life changes. And sabi rito, light is needed because the world is full of darkness. Kailangan tayo ng mundo. Sabi nga, because kung nasaan ka man naroon, kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung trabaho mo, you might be a student, you might be a business person, you might be an employee, you might be working in the hospitals. Lalo na sa mga hospitals, di ba, kailangan ng liwanag doon. Kasi minsan may mga may sakit na hindi nila alam kung anong nangyayari sa kanila. Kung ano yung pag-asa na meron sila or kung may pag-asa pa ba talaga sila. And that's why doctors serve as a great comfort or stress sa mga may sakit. Kasi pag umiling yung doktor, ano mararamdaman mo? Di ba? Naku, delikado yata ako. Tapos di mo alam, nagka-stiff neck lang pala yung doktor. Gumanon lang siya eh. So, pero usually, di ba, pag umiling yung doktor, natatakot ka na kung anong mangyayari sa'yo. Pero pag sinabi ng doktor na, you are improving, di ba? So, nagkakaroon ka ng pag-asa. Lalo pa kung sinabi ng doktor na, ilang araw lang, makakalabas ka na. Or lalo na kung sinabi ng doktor, bukas lalabas ka na. And how much more if you're a Christian doctor? Yeah? You shed not just hope dahil doktor ka, kundi yung iyong spirit ay nagbibigay ng pag-asa doon sa tao. I remember my wife when she was pregnant. She was bleeding for almost 8 months.
Alam mo, pang 9th month, tumigil na yung kanyang bleeding. Eh. Pero imagine mo yun, from day one, not day one, but the moment we learned na siya ay pregnant, mga isang linggo yata, nag-start siya mag-spotting, tapos tuloy-tuloy bleeding. Dinudugo talaga siya. And her doctor is a worship leader sa church. Kaya yung mismong doktor, hindi maintindihan kung paano nagkakos ng bleeding niya. Minsan wala nang nagawa yung doktor, ang ginawa na kumanta na lang doon sa gilid ng kama niya. At kumanta ng worship song. As a believer, wala ka rin magagawa kundi mag-worship sa Panginoon. And miracle of miracles, our daughter survived. Sabi nga, ilang buwan na nagbi-bleeding yung wife ko, pero yung baby, nagdi-develop pa siya lalo. And much more, when she was about to give birth, nagpa-check up yung wife ko, biglang sinabi ng doktor, stay kayo, monitor kayo, and then biglang nagkaroon ng kaguluhan, sabi nga ng doktor, emergency CS, because your daughter is in distress, no? So, ibig sabihin na she's in danger, and then nung lumabas, sabi ng doktor ay dumumi na siya, na-choke doon sa dumi niya, at sabi nga, kung may pumunta sa baga, good for 2 days ang bata, sabi nga. She was good for 2 days. In other words, 2 days, she's gone. But last week ba yun, she celebrated 25 years. So imagine mo yun. Di ba sinabi ng doktor, 2 days lang. Miracle of miracles, she survived and celebrated her 25th birthday last month. Di ba? Di ba nakakatuwa yun? And that is a testimony. And that is something that sheds light to other people as well. Na may pag-asa kahit mukhang wala ng pag-asa. Yeah? I remember saying that to the doctor. Sabi ko, sana po hindi. And the doctor said, sana nga. Yung pagkasabi ng doktor na sana nga, there's no light of hope dun sa word na sana nga. Kasi they are really expecting na 2 days lang talaga. Yung mga ganong cases talaga, 2 days lang. Because I saw the same cases in other people na talagang inabot ng 2 days lang yung bata or 3 days. In fact, may isang event na kami ay nakipaglibing and it just dawned on me, sabi kong ganon, kung nagkataon na hindi nakasurvive yung anak ko, ganito yung mangyayari sa amin. Habang nakikipaglibing kami at that time. 3 days, the same case as my daughter. And I was just thankful to God. But of course, at the same time, I felt bad about those parents na nawalan ng anak. So, yung mga ganong bagay, di ba, wala kang magagawa kundi magtiwala na lang sa Lord. God, you're still in control of everything. Okay? So again, God called us to shine forth our light. Because in that time of darkness, we put our trust in God. And that makes us different from the world. Di ba? Kasi siguro sa ibang tao, mag-stress na, ma-depress na, no, Lord, anong ginagawa mo sa akin? No, alam mo namang wala kaming pera na the CS pa. Yeah, you can grumble or you can be thankful to God. Okay? So number 2, be intentional. No, so God designed us to be intentional, no, in our shining as light of the world. Maging intentional daw tayo. Sabi rito sa verse 15, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. God called us to be a light wherever we are, and we have to be intentional about it. No, kaya sinabi may lampstand, merong lalagyan yung liwanag para doon talaga mabibigyan ng liwanag yung buong paligid. And you know what? God placed you wherever you are right now so that you can shed light in that place. Magliwanag ka dyan sa lugar na yan. Let people experience the light through your life. No, paano mangyari yan? It's sabi nga, there is a distinction between someone who trusts God and someone who does not believe in God. Makikita mo sa buhay. Nasabi nga, if you are a believer, you are excellent in your lifestyle. No, excellent ka.
in everything that you do, as much as possible. Kasi may mga pagkakataon, may mga areas tayo sa buhay natin na hindi talaga tayo ganun ka-excellent. But if you're trusting the Lord and you want to glorify God in your life, yung mga bagay sa buhay mo na hindi excellent, you strive for it in faith to the Lord na i-bless niya yung area ng buhay mo na yun para maging excellent. Okay? Excellent in your lifestyle. Anong areas? Your attitude, your behavior, your responses to certain situation. Di ba? Yung mga bagay na nararanasan mo, paano ka mag-respond dyan? Di ba? You can become excellent by trusting the Lord. No, makita ng mga tao, matindi ang problema mo, matindi ang sitwasyon mo, and yet kalmado ka. Panatag ka. That is shining before the world. Ano pa? Excellent in your relationships. Diba? Sa mga relationship natin, you are reliable, you are kind, you manifest the fruit of the Spirit, sa mga relationship natin. So, being Christ-like in every situation. Well, wala pa po tayo dun sa punto na yon. Na masasabing tayo ay totally Christ-like. But we are in the process of becoming more and more Christ-like. And you see, for all you know, lahat ng mga nangyayari sa buhay mo is actually meant to develop the character of Christ in your life. Sino sa inyo rito na-offend? Sino sa inyo na-offend? Na-offend? Kala ko ako lang eh. Lahat tayo na-offend, di ba? And you see, God allows those offenses to develop Christ-likeness in us. Kasi hindi madidevelop ang patience mo kung walang mag-o-offend sa'yo. No, hindi madidevelop yung kindness sa'yo kung walang maggagawa ng hindi maganda sa'yo. Di ba? Kaya nga sabi nga, be kind even if those around you are not. Niya? Paano makikita yung kabaitan mo or kabutihan mo kung hindi makikita rin yung kasamaan sa paligid mo? And bilang liwanag, you affect those around you. Makikita ng mga tao na ikaw ay kalmado, composed. You practice gentleness, mahinahon sa mga bagay-bagay. Na kanina nga lang, may doon sa kapitbahay, may naglabas ng aso. No? Sabi ko, first time ko nakita yung aso nila. Sabi ko, sa inyo pala yan. Sabi ko, kahapon kasi nakawala yan eh. Ang gaganda ng kulay ng aso, parang may lahi siya. May biglang lumabas yung katabi naming pinto. Sabi niya, aso mo pala yan? Sabi nga ganon. Kinain yan yung manok ko kahapon eh. Gandang-ganda ako doon sa mga aso. Sabi ko, may natira ho ba doon sa manok? Sabi niya, ayun, ang daming balahibo doon. Sabi niya ganon. Pero natuwa lang ako kasi yung pagkakasabi niya nung kinain niya yung manok ko kahapon, ramdam mo yung disappointment niya, pero malumanay at kalmado. Enough na yon para mahiya yung may hawak ng aso. Diba? Sa loob-loob ko, nako po, awkward itong sitwasyon na to. Puring-puri ko pa man din yung aso. Sabi ko, ang ganda ng mga aso, mayroon bang lahi yan. Tapos biglang may lumabas, kinain niya yung manok ko kahapon eh. Diba? So, but you see, yung kalmado na pakikipag-usap, it can change the picture. You can just imagine kung lumabas yung kapitbahay na yan, nakasimangot at galit, kinain niya yung manok ko kahapon eh. So, ibang itsura, di ba? And mind you, hindi pa nga Christian yung katabi namin. No, hindi siya nag-a-attend ng church. I don't know kung ano yung kanyang religion. But the point is, minsan nga kahit hindi nga nananampalataya sa Panginoon eh, kayang mag-exercise ng patience. How much more ikaw na sinabing born-again Christian? Paano kung ikaw pa yung makitaan ng kakulangan ng patience? Paano kung ikaw pa yung makitaan ng kawalan ng kindness or gentleness, kahinahunan? Di ba? Well, hindi kasi madali talaga yon sa totoo lang. No? Lalo na pag naunahan ka. Di ba? Naunahan ka nung sungit nung tao. Di ba? Nasungitan ka. Impulse. No? Yung impulse natin is gumanti ng sungit dun sa tao. But you see, the Spirit will prompt you to think about it. Di ba? Minsan may mga ganon. May mga ganon ba kayong experiences? Sinungitan ka, tas gusto mong
sabayan, tas somewhere inside of you, something is telling you, wag bubukas ang bibig mo. Yeah? Wag pigilan mo yan. Mag-isip ka muna bago mo sabihin yan. Di ba? So okay lang yun, natigilan ka. Kaysa naman lumabas ka agad sa bibig mo, lumala yung away. No? So as a church, we are to serve as light to our community. As parents, we are to serve as light to our homes. Nakikita ba ng mga anak natin yung liwanag natin? At kayong ding mga anak, nakikita ba yung liwanag ninyo? Ng inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kapitbahay. Nagliliwanag ba tayo? In fact, even during the time of persecution, the Christians were shining so bright. No, noong mga panahon na pinapatay yung mga Kristiyano, sinusunog sila publicly. Parang yun yung pinaka-lampstand nila. No, nandun sila, kitang-kita sila, habang sila ay inuusig. At doon sa pag-uusig nila, umaabot sa punto na ibinibigay nila yung buhay nila. And what happens is, they give glory to God because of that. And that is our number 3 point. Shine for the glory of God. God called us to be so that we can give glory to our God. Ito po yung sinabi rito, no? In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. I tell you, it's not easy. And if you're doing it with the wrong motive, you will not succeed. Hindi rin makikita yung liwanag sa atin. Because you see, tayo po ay nagliliwanag. We live our lives excellently. Pinagbubutihan natin ang mga bagay-bagay, hindi po para tayo ay mapapurihan, hindi po para tayo ay maging sikat. Sa halip, ang gusto nating sumikat ay yung tunay na liwanag. And that is the real source of light, which is Jesus Christ. Yung liwanag na meron tayo ay nanggagaling din sa Kanya, hindi natin sariling liwanag. And you see, the point is, yung buhay natin, kahit pinagpipilitan natin maging mabuti sa gitna ng hindi magandang bagay, pinipilit natin na maging mabait, kahit hindi mabait ang nasa paligid natin. In reality, ang napapapurihan, hindi naman talaga tayo, ang Panginoon. Because you know why? People will just be convinced, ito pala yung totoong Kristiyano. Ito palang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Christ-likeness. No? Jesus Christ, sabi nga, kinokondemn na yung babae. In fact, nandito sa chapter na ito yun, sa chapter 8, yung binato yung, babatuhin dapat yung babae. Tapos sabi niya, kung sinong may kasalanan, sinong walang kasalanan, siya ang unang babato. Walang bumato, di ba? Pero in reality, ang kaisa-isang may karapatan na babato doon sa babae ay si Jesus Christ mismo. But He said, I don't condemn you either. Kung walang nag-condemn sa'yo, ako mismo na may karapatan na i-condemn ka, husgahan ka, hatulan ka, ay hindi kita hinahatulan. And God, that is God's message for every one of us today. No, ayaw ng Diyos na hatulan tayo. No, ayaw ng Diyos na i-condemn tayo. And that is why He has to come here on earth. Show us kindness. Show us His love. And the best expression of His love is spreading His arms, His hands, giving His feet to be crucified. Yun yung Kanyang ultimate expression ng pag-ibig sa atin. And you see, we can share that love. Hindi mo kailangan magpapako. No? But there are certain, even small sacrifices that you can do in order for your light to shine. Na makita ng mga tao na totoo yung Kristo na sinasabi mong nasa buhay mo. Okay? Sabi sa Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Sa Tagalog, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan, matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kalabitin mo yung katabi mo. Tanungin mo siya, kumusta balikat mo?
Kumusta pasanin mo? Meron din ako, kamo. Share tayo. That's what it says, di ba? Magtulungan daw tayo sa pagbuhat ng mga pasanin natin. Di ba? You can do that by simply saying, ano bang dinadaanan mo ngayon? Now again, sinabi ko na ito dati, makakatulong tayo sa isa't isa. Hindi mo naman kailangan i-advise yung tao na ganito kasi gawin mo, ganyan ang gawin mo. I tell you, pag ginawa mo yun, magagalit pa sa'yo yung tao eh. Di ba? You just let the person tell you kung anong problema niya. And you empathize. Ganun ba? Ang hirap siguro niyan. Kung ako siguro yan, hindi ko kakayanin. Di ba? You say those kind of things, you will be able to comfort that person. Gagaan yung kanyang pasanin kapag sinabi mo yon. Wag mong sabihin yung kasi naman aanga-anga ka eh. May mga ganun ka pa maririnig, di ba? Sa halip na tinulungan mong buhatin yung kanyang load, dinagdagan mo pa ng bigat. Di ba kasi sinisi mo pa eh. Hindi mo kailangan magsalita kung minsan. Pakinggan mo lang. Sister, ano bang problema mo? Ano ba latest? Ano ba latest sa'yo? Ganun ba? Hirap niyan, Tindi yan. So you just respond that way. I tell you, sasabihin nung kausap mo, usap ulit tayo ha. Dalawin mo uli ako. Kasi gusto ka na niyang kasama. Dahil yun sa pakikinig mo, nakaka-share ka na dun sa bigat niya. Natutulungan mo siya. Nagagaanan siya kasi hinayaan mo siyang magkwento kung ano yung nararamdaman niya. And dun sa pagkukwento niya, nakinig ka at inintindi mo kung ano yung dinaraanan niya. You see, the biggest mistake of us Christians, mga Christians, pati pastor din. Pati pastor din. Mistake, the biggest mistake. Pag lumapit yung tao may problema, ang sagot kagad na, ano bang sinasabi ng Bible tungkol dyan? It won't help. Kahit batuhan mo ng napakaraming scriptures, na comforting scriptures yung tao, that person will not be comforted. You know why? Kasi yung bigat nung dinadala niya nandun lang. Hindi niya na ilalabas. Hindi tatawid yung words of comfort mo kasi may nakabarang dalahin. Yung isang tao na napakaraming bitbit, gabundok yung dala-dala niya, hindi niya makita yung dinadaanan niya halos. Kaya hindi rin niya makikita yung mga sinasabi mo, hindi rin niya maririnig yung mga sinasabi mo. And what happens is, kung pakikinggan mo siya, if you spend time with that person, and try to understand, try to picture what that person is going through, you are fulfilling this. Nagagawa mo yung sinasabi rito na natutulungan mong magbuhat ang tao. Okay? Hindi po nakakatulong yun, tandaan po natin, hindi po nakakatulong yung nagkukwento yung tao, tapos sasalungatin mo siya, kasi dapat ganito ginawa mo eh. Dapat ganyan eh. Mali yung ginawa mo dyan, mali yung decision mo. I tell you, ayaw ka nang makita ng tao sa susunod. Because hindi ka nakakatulong sa kanya. And my prayer and my hope is that this church will learn that. Matutunan po natin, Huwag po tayong condemning. Minsan ginagamit pa natin yung scripture. Kasi yung scripture, ito sinasabi, dapat sinunod mo kasi yan eh. Ang tanong ko, pag ikaw ang nasa ganong sitwasyon, magagamit mo ba yung scripture na yon? Yung sinabi mong scripture na yon, totoo ba sa'yo? Gagamitin mo siya sa tamang panahon. Okay? Ano ba yung inuutos ng Panginoon sa atin? Merong inuutos ang Lord sa atin. Ito ang sinabi niya. Sa John 13:34-35, "A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Ngayon, bagong utos. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Paano tayo minahal ng Panginoon? Ibinigay niya yung buhay niya. Nagsakripisyo siya. Anong sabi niya riyan? Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung paano daw tayo minahal ni Kristo, ganun daw natin mamahalin ang bawat isa. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. You see, you don't need to wear Christian t-shirts na may scripture or magpatugtog ng Christian music or magbitbit ng malaking Bible. Hindi mo kailangan yan para makilala ka bilang alagad ng Diyos.
You just need to love others. How are you going to love others? Be a listening ear. Be an understanding heart to that person. No? Be present with that person. Paano mo express yung pagmamahal na yon? Well, you can sacrifice some time to listen to that person. Be kind to that person. Be good to that person. Iparanas mo sa kanya yung fruit of the Spirit na meron ka. No, I hope hindi po natin lagi sasabihin yun. Kasi kadalasan naririnig ko yun eh. Pastor, naglaglagan yung mga prutas eh. Nalaglag yung kindness, nalaglag yung patience. Well, pulutin mo. Ibalik mo. Because in that way, you will be able to show the world that you are indeed a disciple of Christ. Because Christ is patient, Christ is kind, Christ is good, and all those fruit of the Spirit. Okay, pwede po ba tumayo tayo lahat as we come to the Lord, and let's just surrender to Him everything. I don't know kung ano yung na-receive mo ngayong umaga na to. No, if there's just one thing that will stick with you, I hope talagang magstay sa'yo yan at maalala mo yan. Ano? So, let's just worship the Lord this time. And in response to the message that you heard today, will you make a commitment to the Lord before Him this time na tayo po ay magliliwanag sa dilim? Right where you are. You don't need to go anywhere. Doon lang po sa inyong kapit-bahayan, sa iyong mga kasamahan sa trabaho, sa iyong opisina, sa iyong eskwelahan, sa palengke, no, kahit saan ka nandun, sa grocery, kahit ikaw ay nakasakay sa bus or nakasakay sa jeep or kung saan man, magliwanag ka. And let your light bless other people. And as you do that, the Lord will be glorified. Experience the impact of reaching out, touching people's lives with His Grace Christian Ministries. To sow into our mission and support our outreach, visit our website and donate today at hisgrace.org.ph/donate.